Hello guys! Ang video pala natin today is magluluto ako guys ng ginataang tulingan with gulay guys. Yan. Lalagyan ko ng gulay yung gagataan nating tulingan ngayon. At nag-umpisa na ako guys. Ididiretso ko na lang luto. Yan. Nagpakulo ako ng ano yan siya guys, yung pangalawang piga ng gata. Yan yung nilagay natin. Tapos ilagay ko na guys lahat ng mga panakot, yung ating bawang, sibuyas at luya. Yan. Ilagay ko na lahat guys. Naglalagay na rin ako guys ng asin. Tapos magic sarap para may lasa na guys yung ating tulingan habang niluluto natin sa unang piga na gata. Tapos maglalagay din ako ng paminta. Gusto ko guys kasi maraming paminta. Yan. Medyo madilim ito guys kasi yan, nag-overheat yung aking phone dahil sa init ng apoy. Yan. Haluin natin. Pakukuluin ko yan guys, tapos saka ko ilalagay yung ating tulingan. Yan, takpan muna natin. At ayan, sa wakas guys, gumana yung aking fill light. Medyo nagliwanag ng konti ang ating buhay. Ay, minsan talaga guys, hindi maiwasan na alam mo na, hindi nakikisama yung sitwasyon sa mga ginagawa natin, kaya ganyan. Ayan, titingnan ko na guys kung kulo na yung ating gata. Kulo na guys. Yan, ilalagay ko na yung ating tulingan. At namatay na naman guys yung aking fill light. Ang hilig namin guys sa ginataan, no? Masarap kasi guys, at saka healthy naman yung gata. Okay lang compare sa mantika, sa oil. Okay lang naman to. Ayan, ihulog na natin yung ating tulingan. Ayan, maglalagay ako ulit ng konting asin. Para kompleto na yung ating pampalasa guys habang nagpapakulo tayo. Para yung lasa niya guys sumarupsop yung hanggang sa kailaliman ng ating isda, pumunta yung lasa. Kaya ganyan, nilalagyan ko na agad. Pag ako nagluluto guys, gusto ko kapag nakaano na, kompleto na lahat yung lasa, pampalasa. Para absorb niya guys, absorb ng isda natin yung lasa. Para sobrang masarap. At ayan, tatakpan ko na ulit. Lulutuin natin ng konti yung ating isda guys sa ating unang piga na gata. Tapos may pangalawang piga na gata kasi tayo guys. Yan, yun yung luto sa ating gulay. Yan, kasi gusto ko guys may sabaw. Kaya lang minsan talaga yung pagluluto natin hindi maiwasan na matuyuan. Ganyan. Kaya sana ito ay kahit hindi umaayon yung ating fill light guys, sana itong niluluto ko is makiayon. Yan, lulutuin muna natin yung ating tulingan. At ayan na siya guys, kumukulo na. Naamoy ko guys yung fresh gata. Ang bango. Kasama ng mga panakot natin guys. Kung magkakahalo talaga yan sila, ang bango. Ayan, dahil kumulo na rin. At yung isda naman ay hindi naman siya tulad ng karne na matagal talagang
lutuin. Yung isda naman, madali lang naman to. Ilagay ko na yung una nating piga ng gata. Yan, guys, yung tinatawag nila guys na kakang gata. Ito yun. Yan. Ang dami. Huwag kayo guys mag-alala. Medyo marami din kasi guys yung gulay na ilalagay ko. Wow. Idadagdag ko yung natira kong magic sarap. At magdadagdag din ako ng paminta. Yan. Pakukuluin lang natin to guys. Tapos ilalagay ko na yung mga gulay. Titingnan ko mamaya kung okay na talaga yung lasa. Check natin mamaya. Kung perfect na yung lasa guys, takpan natin. Pakuluan natin. Wala na talaga guys. Oh. Ayan, pag kahoy talaga guys yung gamit at malakas yung apoy, ang bilis lang talaga niyang kumulo. Wow. Kulong-kulo na. Pakukuluin ko pa guys ng mabuti yung ating gata, kakang gata. Bago ko ilalagay yung ating napakasarap talaga guys kapag fresh gata. Napaka malinamnam, lalo na kung yung niyog is maganda guys. May niyog kasi guys na hindi masyadong maganda yung gata. Hindi siya, sabihin na natin, hindi siya as in creamy. Meron kasing ganun guys eh, hindi creamy masyado yung gata ng niyog. Pero ito kasi creamy. Ayan, ayaw pa rin makisama guys yung fill light ko. Sorry, madilim. Ayan. Tikman natin kung sakto or perfect na yung lasa guys. Wow. Sarap niya talaga guys. Siguro medyo konting dagdagan ko ng asin guys. Kasi meron tayong gulay. Baka tumabang kapag nailagay na natin yung gulay. Baka tumabang yung sabaw. Pakuluan ko pa siya guys ng konti. Tsaka ko na ilalagay yung ating mga gulay guys. At tingnan na natin. Ayan. Okay na to guys. Ilalagay ko na yung ating gulay. Lagay na natin yung sitaw. Unahin ko yung sitaw guys kasi matigas to guys. Kasi yung ilalagay kong gulay is sitaw, okra at talong guys. Ayan. Unahin ko yung ating sitaw. Ayan. At tatakpan natin. Pagsabayin ko na guys yung okra at talong. Mamaya. Pakukuluin lang muna natin to. Lutuin natin ng konti yung sitaw. Ayan, takpan natin. Tingnan natin. Ito yung problema guys kapag dito ako sa apoy nagluluto. Yan, sobrang mainit. Nag-overheat guys yung cellphone ko. Yan. Paswertihan na lang guys kapag talagang gumana yung yung fill light ko. Ayan, tingnan natin kung okay na yung ating sitaw. Oh. Ayan.
Okay na to guys. Tapos ilalagay ko na yung ating talong at okra guys. Ano ko na, buhos. Ayan. Yung ating mga gulay guys. Puno yung ating kawali. Medyo ipailalim natin ng konti yung tulingan naman natin guys ay hindi siya ganun madaling maghiwa-hiwalay. Matibay naman yung ating tulingan. Matibay siya guys na klase ng isda. Ayan. Medyo ilubog natin ng konti yung ating gulay para magkaroon siya ng lasa. Lubog siya sa sabaw guys para yung lasa ng sabaw mapunta sa ating gulay. Ayan. Takpan na natin. Ayan. Yan, tingnan natin kung luto na yung ating okra at talong. Tikman ko guys yung ating sabaw. Kung tumabang ba nung nilagay ko yung gulay para matimplahan natin ulit. Sakto na talaga siya guys. Kahit na may gulay na. Dahil naglagay ako ng another dagdag asin kaina. Napakasarap guys. At healthy pa guys. Wala naman kasing problema guys pag isda. Tapos dagdagan pa natin ng gulay guys. Wow. So healthy guys. Yan. Kaya, ano yan sabi nila? Always eat gulay, pampahaba ng buhay at pampasaya pa guys ng buhay pag healthy. At yan guys, tatakpan ko na. Kunting ano na lang guys, kunting ano na lang pakulo sa ating okra at talong.